Okay na? Okay, good afternoon mga kabisyo. Kasama niyo po Christine Dera. We are live on Facebook. Of course, ha. Uy, guys, ha. Kasama ko kayo. Napakagwapo. Pero bago niyo makikilala muna, i-follow niyo muna po kami sa aming official Facebook page ng Love Radio Naga. And of course, this is our third kabisyo for our kabisyo podcast. Ayan, makakasama natin ito bagong labas na pogi dito sa Bicol. Actually, saro din siyang Bicolano kabisyo. Sa mga nagdadaralan po sa Tuyang Unyan. Ayan, pwede niyo pong i-share sa yung Facebook Live, of course. O sayang di ko ma-share sa sa page ko. Pero pwede niyo na po. Okay, sige. Okay, i-share niyo na po 'yan and ito po yung makakasama natin ngayong araw ng Friday. Actually, Friday dito sa Pilipinas kasi wala siya dito sa Pinas. Oo, nasa Hawaii po siya. Okay. Hello, Hawaii! Ayan. Hello sa mga kabisyo na natin. And of course, yung mga kasama po ni Sir, ipapakilala ko na ba? Mamaya ko nababanggitin. Kasi basta iaano ko muna sa inyo, isa siyang pogi, yon. Tapos yung boses niya po, Diyos ko mio, nakakakaba. Kinakabahan ako. Saro po siya din founder from saro sa pinakasikat na sikat and kadakol po talaga nining followers. Actually, nagpara-stock ako, sir, sa indong page. Kumiyo, 500,000 ang followers and I am one of them. We are one of them na nakafollow po sa page Indo. Actually, halina ako nakafollow din sa Indo. And sabi ko nga actually, inaano ko sa Inda na sabi ko, ang page Indo, sa kamong mga members and the admins and the founder, of course, din sa nakatabang sa kuyang Facebook page kung nag-angat din sa kuyang page. And I'm so thankful, I'm so proud. So ipapabisto ko na po sa Indo. Sa makakaibahan ko po ngayon, si Sir Gerald Peña. Hi, sir! Good afternoon! And ano sa imo dyan? Aldaw banggi Hi sa gabos na nakantabay kay Miss Christine Dera. Tapos sa Love Radio Naga. So, natatouch ako sa mga sinabi ni Christine. Pero binabati ko mo just marahin na hapon sa Indo Gabos na yaon dyan sa Bicol. Yeah, thank you so much sa mga sinabi ni Christine. Yeah, ako ang founder kan TBK. Na taga Bicol kami. Yung sinasabi ni Christine na maraming followers kami ito. Yeah. Yes, actually, yes talaga. So, sir, since, ayan, nahihiling ka na yun sa Facebook Live, di ko lang siya ma-monitor, no? Pero for sure, dahil nga nagluwas ka, syempre, aram po dako din naman ang madalan sa imo dyan. And talagang niyayabang ko talaga digdi sa mga coworkers ko na sabi ko, ang PVK, saro siya sa nagpaangat sa kuyang page. Saro din ka mo sa nakatabag. Since sabi ko, CBK started to share my Facebook Live. Di ko na matandaan kung anong taon pa to, pero since gani na-discover ko ang PBK has more followers, Bicolanos, OFWs. So, dumin ko nagkahiriling talaga na from time to time na nagla-live ako kato sa Facebook page ko. Kadakol ko nahihiling ng mga Bicolano, especially mga Sorsoganon. Yan. Oo, and aram kong saro yan sa mga kairibahan mo. Since you are from Sorsogon, sir. So, Sir Gerald, ini lang ang saro sa ihahapot ko sa imo. Gusto ming maaraman, sisay ba si Sir Gerald Peña? Sorry. Okay lang yan. May uman talagang background ko. Simple lang, yaw na ako digdi sa Hawaii ganyan. Nag-migrate from Sorsogon City to Hawaii, USA. Kasi yung parents ko nandito. Tapos, yung mga, mga kapatid ko nandito rin. Iba sa mga. Pero yan pa man gihapon sa mga tugang ko, yan pa yung iba na nandiyan pa rin sa Bicol, sa Sorsogon. Yeah. So, from Sorsogon talaga ako, tapos nag-migrate lang ako dito. Then, nagtayo kami ng TBK page. Tapos, simpleng ano lang sa Sorsogon.
dati. Simpleng buraot. Tapos, napunta na Hawaii. Simpleng buraot na nakaka-enjoy actually. I don't know, but hindi ko alam na nung bumuo kami ng page na napapasaya namin yung tao. Tapos, na marami magpa-follow. So, na-realize namin na, bakit ganito. So, dapat ituloy lang natin yung ginagawa natin. Pasaya ng tao. So, that's it. Yun lang. So ang habot ko, Sir Gerald, kaso aring ba nag-start ang TBK? And can you give us a little bit infos kang paano siya nabuo, paano nindo na-promote na nagdakol sa indong followers? Yung naalala ko yung nabuo yung TBK dahil sa nung may bagyo nun yata yung ewan ko masamang bagyo sa dati kami yung mga admins actually ng Bicol ako. Tapos may dumating na bagyo diyan sa Bicol, napakalakas. Ewan ko kung ano yun. 2018 yata yun. Tapos okay. So bakit hindi tayo bumuo ng grupo na makakatulong para sa mga ganyang bagay, like alam mo yung yung hindi ko ma-explain, pero basta nag na lang kami, bumuo kami ng grupo, yung mga OFW, kasi may group chat kami. Tapos iba-ibang members yung sumali from the other countries like Lebanon, Middle East, from USA. Marami kami member dyan. Tapos bumuo kami para tumulong dun sa nangyari dun sa Bicol. Dun nabuo yung TBK. Sabi ko, bakit hindi tayo magtayo ng isang page? Tapos ilagay natin ilagay natin yung accomplishment natin. Doon ilagay natin sa page. Tapos i-post natin. Tapos, yeah. So actually, nahiling ko to, itong mga, tama, 2018, nahiling ko to, itong mga nagtatao ka mo ng mga tabang, relief, duman sa mga, ako din same din, di ko na din matandaan kung anong bagyo to, pero actually nahiling ko talaga si mga posted pictures and the achievements of TBK, na as in talaga, kada ko nagtatarabang na members, followers, and admins. And saro siya sa magayon na project ni Sir. Though, bako kabong part ng mga politikong tao. Pero as a normal person, normal personalities, talagang nakakatabang ka mo sa mga sa kapwa ta, especially Bicolano, nakaka-proud ni araw ganyan. Kasi, di ba, parang from no one, maamo connections with anybody, pero talagang may nagpurso ka mo ni makatabang sa kapwa ta Bicolano. So, nakaka-proud talaga siya. Yeah, sobrang, maski kami mismo, gabos na members kan TBK, tapos gabos na admins kan TBK. Sobrang proud kami na maging ginigibo naman. Pero, I don't know, kung syempre, hindi mo naman ma-please lahat ng tao. Pero, yes, kasi marami din kami natulungan, tapos marami din kami hindi natulungan. So, it's just like pros and cons. So, yeah. Maraming galit sa amin, marami din hindi. Oo. Ganun tama ka. Kasi hindi naman talaga natin ma-please lahat ng tao sa mga ginagawa natin. Alam mo naman ang ang mundo is very judgmental. O, di ba? So, kahit talaga, kung anong gawin natin, gumawa tayo ng maganda, may masasabi sila. Gumawa ka ng hindi maganda, mas may masasabi pa din sila. So, all we have to do is just to be a boss, maging boss ka ng sarili mong buhay, ganon. And parang just let them live alone na lang, ganun na lang. O, diba? Actually, ganun talaga eh. Wala, hindi na, and besides, hindi naman tayo nabuhay para i-please lahat ng tao sa paligid natin. So, parang, all you have to do is just to trust yourself, ganun na lang.
paniwalaan mo kung ano yung sa tingin mo yung tama. Kasi ikaw ang boss ng sarili mong buhay, di ba? Yeah. Ayun. Mhm. Kasi kung ano yung syempre masaya kami tumutulong. Kung ano yung Mhm. sa amin, yun lang din yung ginagawa namin. Yes. And actually, maganda siya kasi galing naman sa puso nyo and hindi never kayo humingi ng tulong with somebody to connect with somebody na mga ganun para magpasikat. And yun yung isa sa nakita ko sa inyo, nakaka-proud talaga as Bicolanos. Never talaga. Thank you. Kaya sabi ko, talagang proud na proud ako. O talaga, inaano ko sa kanila, kina Rico Panyero. Sabi ko, isa sila sa nakatulong sa akin. Actually, sabi ko, nakaka-proud nung nakita ko. Sabi ko, shinare nila yung Facebook live ko. And that was the time na sabi ko, uy, umaangat yung ano ko, umaangat yung page ko, umaangat yung followers ko. And I'm so thankful sa inyo, sir, lalo na sa mga taga-TVK. Maraming salamat. Kasi, umangat yung page ko dahil doon. Thankful din yung mga taga-TVK dahil nakilala ka namin. Dahil sa'yo, mas maraming na-achieve yung TVK. I mean, nakakita sila ng magandang DJ from Love Radio. Grabe. Grabe. Pero nakakatuwa din. So, anyway, salamat po sa iyo. Ayan, may nagpapa-shoutout dito. Hello daw kay Sir Gerald, sabi ni Sian James Yap. And, pa-shoutout po dito sa Family Tanko. Tapos, Ma'am Jaira, kumusta Alex Tanko Samuel? Ayan, so nakatutok po sila sa ating Facebook Live. So, eto, sir, another question para sa iyo. Kasi nahihiling ka and nakakaugma talaga, promise. Nakakaugma si mga ginigibo mong content, mga ka-etchosan mo. Bigla na lang pag nagpa-pop up siya, sabi ko dadala nun. Kasi nakakaugma. Lalo na itong mga ginigibo mong parang out of nowhere, naiisip mo na lang siya, ganun yung reactions mo. Sisay ang inspirasyon mo sa paggibo mo ng mga content? Actually, may manawang inspirasyon. Pagka mapungaw lang ako, pag may magibo. Yeah. Kung gusto ko lang libangin yung sarili ko, then ginagawa ko yun. Sometimes nag-play ako ng guitar pagka wala akong magawa. Oo, nakikita ko. Lalo na magaling ka sa guitar. Alam mo man, Tina, single ako lahat na mo. So, pagka really? Ay magibo. Sa itsura na yan, single ka talaga? Siyempre. Okay. Ikaw na lang sige. Ano? Ikaw na lang pighalat. Grabe siya. Grabe, ako talaga. Seryoso ba yan? Pag may magibo, so ano gibo mo? Like, siyempre, wala kang girlfriend, wala kang magawa sa so bakit hindi ka lang sa Facebook tapos maglibang ka ng sarili mo? Yeah. Just your way out kung paano pakawalan yung lungkot mo sa buhay, di ba? Like, mahirap siya actually. Being single talagang malungkot, sobrang di kaya. Pero yung mag-play ka ng guitar tapos maggawa ka ng mga kalokohan mo sa Facebook. Actually, nakakaugma siya kasi sabi ko pag nahihiling ko si mga si contents mo, kadakol ang nauugma, especially si mga comments pag binabasa ko siya. So, pati ako, even ako, natitrigger ako talaga. So, siguro napapansin mo from time to time, minsan napapa-comment na din ako kasi naiinggit ako so sabi ko, gusto ko na napapa-comment na talaga ako. So, go. Kasi nakakaugmang binabasa ko si mga comments nila na sila sa inyo. Iyon, nagko-comment ako. si previews itong mga mo. Actually, sabi ko minsan pag iniisip ko may mga post sa TVK page na mga kalokohan, sabi ko si Sir Gerald na naman. Yun. Ganun na iniisip ko. Kasi mga nagpo-post dyan is from I have admins from Arkansas, like yung different parts of USA. Marami ako admin. Sina Jean, Indred, si Ira, Kantong, Liban. I mean, Middle East, marami. Sobrang dami. Oo, kasi madami akong nagbo-view na
from Middle East talaga. And Pero I know gabos na na galing sila ng TVK hanap actually. ako yun. Gabos na kalukuhan. Mhm. So, sako. Yeah. Oo. So sabi ko nga sir, actually sabi ko ining mga OFW na nagdadaralan digdi, usually na ano ko kasi sila kang na ano ko minsan nagpapa-shoutout. So sabi ko kadakol ang hali sa ano sa Middle East. So ah kang chinek ko siya sabi ko harali nining PBK. So di ba nakaka-proud maski ako ugmahon ako sa sadiri ko kasi sabi ko wow, kadakol mi din pala napapaugma na OFW na sa simpleng araw ka ni ginigibong mi din, 'di ba? Parang nalilibang mi din sinda maski pa paano. Dai ko aram kung nalilibang ko ba talaga sinda or dai ko aram kung nauugma ba sinda. Dai ko Sobra. din aram pero ah, pag nahihiling ko sinda nagko-comment araw kay ni so nakaka-proud. Yeah. Yun. Maski kami buong TBK, proud na proud kami sa imo. Ayan, Uh, thank you. maganda ka na. Tapos, the best ka pa mag-deliver ng ano mo. So, like, Oh, thank you. Ayun, nakaka-proud din. Pero syempre ako din, as per DJ, arog ako kani kasi, kumbaga, parang sinusuklian ko din lang naman si mga tinataong compliment sa kuya kasi mga followers, yung mga nagdadalan. Kasi nakakataba yung puso and mas nagiging ano pa kami para gibuhon ni si Destiny nganing maging maugmaman same si mga OFW si mga followers ganun parang balikan lang ng ano I know. 'di ba? Oo, nakakatuwa siya. So eto Okay. pa sir, paano mo ba siya naha-handle na yung pagiging sarong OFW, content creator, and then 'di ba? Kasi ako para sa kuya, mahirap ang maging sarong OFW, 'di ba? Pero ikaw, immigrant ka na din, 'di ba? Nandiyan ka na. So, pero paano mo siya sa mga ano, sa mga nag-araging taon sa imo, paano mo ba siya naha-handle? Actually, may man talagang ginibo para ma-handle yan. Pero, siyempre, may kalukuhan akong tao. Pag mamaya ako mag-ibo, halimbawa day off ko, paghali sa work, yeah. Mhm. Sabi ko, nakailan ako mag-post ng arog kay ni try ko daw magsayo-sayo sa Facebook. Try ko daw mag-guitar sa Facebook. Why? 'Di ba? Wala namang masama basta masaya ka sa ginagawa mo, 'di ba? Mm. O pag day off ko, And like ano, naihilig ko din talaga sir, kadakol talaga nauugma sa mga content na ginigiribo mo. From time to time, from simplest way, sa simpleng video, sabi ko, kadakol nagko-comment sa imo, kadakol ang nag-react. Actually, nakakaingit siya. Paano ginigibo niya? Sabi ko, iba talaga pag Gerald eh. Iba pag Pogi. Diba? Kasi kapag nahihilig ko talaga siya. Sabi ko, kadakol ang nagre-react, kadakol ang nagko-comment. share ko lang yan sa page kasi maraming followers sa page tapos maraming like. Mm. So, doon ko sinishare kasi nakakonect ako sa page ko, di ba? So, yung Oo. personal profile ko, nakakonect sa page ko. Share ko lang kung anong Mm. ginagawa kong Mm. kalokohan sa Facebook. Yun. Tapos, Mm. nag-view naman sila, nag-likes naman sila. Then, I Mm. really appreciate it. Sabi ko, why don't I try some more? Bakit, actually, naglilibang lang naman ako. Bali, wala naman Mm. sa akin kung anong lahat yung sasabihin nila. Oo. Whether they like it or not, I don't really care. But, You basta, own it. You own the page, you own the account. So anytime, any moment nagugustuhan mo, makakapag-post ka, mapugol. yes, Right? correct. Mm. So, sabi ko nga, So, actually, sir, makaugmahon. So, anong pwede mong i-share sa mga nagsa-start pa lang ng mga content creators? may share ko lang kung ano yung um, na pagpasaya sa kanila, kung ano yung gusto nilang Mm. gawin. Just Mm. do it, then keep it doing. Mm. Kung saan ka masaya, tuloy-tuloy mo lang din. Huwag mong hayaan mo kung magugustuhan nila o hindi. Basta tuloy mo lang kung anong makapagpasaya sa'yo. Then after Mm. that,
Yun, makikita mo kung anong result. Kung ayaw nila, then you'll see it. Kung gusto nila, you'll see it. Makikita mo yung effect kung binabayaran ka ni Meta o hindi. Ibig sabihin, pag hindi ka binayaran ni Meta, hindi ka nila gusto. Pag binayaran ni Meta, di gusto ka nila. Kung marami kang likes, yeah. So siguro kumbaga as a content creator, kumbaga you are not after the Meta payment. So you should enjoy muna, no? I-enjoy mo lang, siguro enjoy mo and nahihiling mo nag-enjoy din sa ibang mga tao and that's the best na nasi-share mo sa mga kapwa Bicolano, especially sa mga hararayong taong nasa ibang bansa din. Yan talaga ginagawa ko. Kung ano lang yung mapagpapay sa akin, ginagawa ko. Yes. Nung gusto ko sa Facebook ko, ginagawa ko lang. As long as masaya ako sa ginagawa ko, wala akong pakialam. Pag pinost ko yan, wala din akong pakialam kung may magla-likes o hindi. Basta, doon ako. So, yun ako. Kung ayaw nila, di okay lang. It's okay. Pero marami naman likes, tapos marami namang siguro natutuwa naman sila. Diba? Madami yung natutuwa and I am one of them talaga. Pag nahihiling ko, sige ko man nangirit digdi. Nakakaugma siya actually, nakakaugma siya. O, diba? So yun, actually, yan sa magagayo na nako-contribute mo in a simple way na dai mo aram, pero kadakol mong tao ning napapaugma actually, kadakol na tao ang nauugma sa ginigigo mo. Kasi imagine you are so busy sa mga trabaho mo. Since na-share mo nga ni sa kuya na bako lang saro na work ang nilalaugan mo. Imagine that. Diba? So, mahirap ang maging isang OFW kasi parang, diba, naiintindihan ko yung part na yung homesick, diba? So, parang gagawin mo lahat. Even tapos ka na mag-work, gagawin mo, mag-work ka pa ulit para maibsan lang yung lungkot na napifeel mo. Totoo diba? Yan. Kasi alam mo, Tin, pag gagaling ako ng isang work, tapos matutulog ako ng like 15 minutes, matutulog ako, magpapahinga ka 30 minutes like that, tapos papasok ka naman ulit sa isang work mo. It's like very frustrating sa isang tao bakit para kang buhay mo, di ba? Parang wala ka ng panahon para maglibang like that. So, yung natitira mo wala ka ng panahon sa sarili mo para maging masaya. Diba? Sobrang hirap pag nandito ka sa abroad. Kaya masasabi ko lang, pagka may time ka para maging masaya, do it. Talagang gawin mo na. Oo. Like, and pag may one day ka na off, pag may gusto kang punta mo na talaga. Kasi life is too short talaga. I-enjoy mo siya. Enjoy mo. May time ka. Pag may time ka mag-love life, tirahin mo na kagad. Yan na yun. So, ang tanong ko sa'yo, may time ka ba para sa love life? Actually, Ibabalik ko sa'yo. Ako mismo babalik sa'yo. Pag love life kasi yung usapan, marami talaga akong time. Kaya lang yung love life lang yung walang time sa akin. Alam mo kung bakit? Ganon. Yung love life yung pinakamahirap na time talaga. Yan yung pinakamahirap hanapin sa buhay ng isang tao. Alam mo kung bakit? Kasi meron kang magugustuhan tapos ayaw naman sa'yo. Tapos may tapos ayaw mo naman sa kanya. Ano gagawin mo, di ba? Napakahirap i-handle love life. So, talagang. Kaya nga, until now, wala pa talaga, Wala pa. After how many years? Ilang years ka ng single, sir? 10 years. 10 years? Yeah. Really? Talaga? Grabe girlfriend pero hindi seryoso, pero single pa rin yung ko nun. Kasi hindi naman seryoso hindi naman kami nagkatuluyan. So, hindi seryosong relasyon. Ikaw, ilan taong ka ng single? Akala ko ba ako host dito? Ako yung tinanong bigla. Akala ko ako yung host dito.
Mamaya, later natin pag-usapan yun. Ikaw muna yung gusto kong gisahin. Oo. Mamaya, sasabihin ko din sa'yo. So, ano ba yung nag-trigger sa'yo, sir? Bakit, kasi, sa itsura mo na yan, ano yung nag-trigger sa'yo para huwag ka munang papasok sa isang relasyon? Marami. Financially, the first one. Mahal ang bigas. Wala nang walang ano. Kasi, meron akong loan, so hindi pa ako mapag-asawa. Ayoko rin mag-asawa. Tapos, Okay. kasi bumili ako ng bahay sa Bicol, bumili ako ng sasakyan. Sa loan ako. So, talagang, totoo yan. Kaya hindi pa ako nag-aasawa. So, I have to settle that first before I get married. Nice. Tapos, second, yung babae, syempre, na talagang kinakailangan hanapin mo rin yung the best para sa'yo. Kaya, hindi actually hanapin, pero yung talagang makapagpasaya sa'yo, dapat dun ka. Oo, syempre. Yung talagang andito, napi-feel mo. Ay, Diba? oo. Pagka hindi mo feel, ako talaga, pag hindi ko feel, bahala ka sa buhay mo. Oo, kasi, bakit? Wala akong sinasabi. Wala akong ibang sinabi. So yun, actually talaga totoo kasi... Ito naman. I'm sorry. Ay, naka-live ba? Ayan. We are live. I-replay mo na. Hindi nga, pero kasi seryoso talaga. Mahirap din kasi talaga pumasok sa isang relasyon kapag hindi ka ready and di mo siya feel na siya talaga, 'di ba? Kasi ikaw as lalaki talaga, mamamati mo siya. Of Diba? course. Siyempre. Of course, yes. Mamamati Diba? So, mo kung feel ayun mo, na. hindi mo feel. Pag feel So mo, talagang go. Pagka hindi mo so feel, mas preferred mo yan to focus on work, pabahay. Sana all may pabahay first. well, masasabi ko lang pagka nagka-jowa ako, swerte na siguro. Kasi meron pa ba? Oo. So yun na lang, pag natapos mo na lahat yan, yun na lang ang kulang sa'yo. Swerte yung mapupunta sa'yo. Actually, ikaw na lang talaga yung kulang. Pero, I'm sorry. May makadangog ka yan. Diyos ko, Marimar. Sige, sorry. Sorry sa mga nanonood. Hindi, okay lang. So yun, sir. I see you naman na nag-enjoy ka masyado sa work mo, sa lifestyle mo. So, ako talaga, ang nahihiling ko sa imo yun na lang eh. Sobrang yung maaydo na lang sa imo, yan na lang ang kulang. Alam mo yun yung the best sa pagiging isang single. Kasi magagawa mo lahat yung gusto mo eh. Mabibili mo lahat mo. Ang gusto mong lumayas, gusto mong pumunta kahit saan, magagawa mo. Walang bibili. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako nag-girlfriend. Hindi pa ako nag-asawa. Kasi parang tipong ayaw ko pa siyang iwanan. Kasi ayaw mo pang iwanan yung pagiging isang binata. Yeah, kasi pagka nagka-asawa kasi, dami ng cheche-boreche kung ano sabihin sa'yo. Ang daming changes. May mga bibitawan ka na. Kahit tayong maligo, sabihin sa'yo, maligo ka nga doon. Kahit gusto mong matulog na kagad kasi pagod ka sa trabaho. Tapos sabihin sa'yo, huwag kang doon dyan, maligo ka nga muna doon. It's like, di ba? So, ayaw mo muna na may magkocontrol sa'yo. Pag single ka, galing ka sa work, kahit humilata ka niyan, hindi ka pa naligo. Totoo. Kahit nakahubad ka, wala kang damit yan, kasi kwarto mo naman yun, do what you want. Pag may girlfriend ka, may asawa ka, ako, papaliguin ka, kahit pagod ka.
kung ano-ano yung papagawa sa'yo. Bago matulog, So di ba? talagang ayaw mo pa talagang iwanan yung pagiging isang binata and you love enjoying being single, ano? Yeah, so of course, napakasaya maging single. Pero sometimes, iisip mo rin, napakahirap din maging single. Walang mag-aasikaso sa'yo. Kasi sa'yo lahat. Tapos Yun din ang disadvantage niya. Pero, yeah, moreover, mas nakakaano siya, parang kung ako tatanungin mo, mas nakaka-enjoy. Mas yung, nakaka-enjoy siya, yung yung, pagiging isang single. No? 'Di ah, ba? ay, Kilig siya. actually, Kilig ka, sir. Ang na, sabi dito, ano daw? nakaka-enjoy talaga. Tama ka dyan. I agree. Nakaka-enjoy O, 'di maging ba? single. Nakaka-enjoy din single. Mm. Pero may asawa kasi. Pag may asawa na, may mag-aasikaso sa'yo. May magsasabi sa'yo kung ano dapat mong gawin. Yeah. Mm. Pag-gastos ka ng marami, sasabihin sa'yo, magtipid ka nga. So, save mo yung pera mo. Okay. Di ba, may sasabihin, kasi ako ngayon, single ako, lahat ng pera ko, kung anong gusto kong gawin, magagawa ko. I don't save. Mm. Whatever I earn, Totoo. I spend it. Kasi single ako, wala akong iniisip eh. So, Oo. being single. Yeah. Ikaw naman, paano mo sinusurvive yung pagiging single? Ako, paano ko siya sino-survive being single? Eto, ini-enjoy ko yung work ko. Kasi wala naman ako masyadong whereabouts. So, gym work. Dun lang muna umiikot yung lifestyle ko. Sana So, all. dun lang. Sana all. Dun lang muna umiikot. Wala pang tao mapag-iikutan ng buhay ko eh. So, dun muna ako sa gym. Bakit naman? Kasi parang ini-enjoy ko din siya ngayon na isang single. Nakaka-enjoy siya. Nakaka-enjoy siya actually. Well, Ayun. yeah. Tama din yan. Ayun. At least nag-enjoy ka. Mm. Mas na-enjoy ko yung ito lang yung routine ko, work, to gym, to work, to gym. Ganun. Wow. Nakakatuwa siya. Then, masaya na pag naka-live ako, makikita ko na naman yung mga followers ko, ganun. Makikita ko na naman yung mga busy-busy din sa buhay nila, pero may time para makinig sa amin, on air, yun. Dun lang umiikot lahat sa akin as of now. Napakaliit ng mundo mo. Oo. Pero lalaki siya pag pumasok ka. Charot. On the Joke way. lang. On the On the way. way. Joke lang. Kasi may mga kinikilig dito. Kasi yung laptop Sabi mo, na, mapag-book. may mga kinikilig nagko-comment. Actually, hindi ko mabasa. Pero, eto sir, ano ba yung message mo sa mga kapwa mo, Bicolano, especially itong mga OFWs na nagsistruggle din sa buhay, kadakol mga inaagihan na aram mo na problema habang nag-work sa harayu. Kasi aram ko man na ah, mahirap talaga ang magtrabaho ka na harayo sa family mo. Sobrang hirap. Actually, di ko naman na-experience yung magtrabaho sa family ko kasi wala pa akong Oo, family. kasi yaon dyan. Oo, I mean, yeah, because you are single. Kaway-kaway sa mga single dyan. Yeah, shout out sa O, mga diba? So, oo, message mo na lang, sir, sa mga ambisyo natin na OFW na hararayo sa trabaho, kinakaya ng boss, but still struggling. Pero, ilang ninda masyadong pinapahiling. Well, message ko sa mga OFWs na kagaya ko. Na actually, hindi man ako OFWs, nag-migrate ako dito. As a Mm. US citizen. Message ko lang sa inda, lalo na sa mga nag-work sa Middle East, yung mga ano natin, yung mga OFWs overseas, napakahirap ng sitwasyon nila. All I can say is, sana i-save nila yung ano nila, yung money nila, hindi give sa family, sa friends, whatever na. Kung sino yung gusto nilang bigyan ng pera nila, sahod nila,
Just Oo. save it for themselves. Para pag uwi nila, pag nag-retire sila, meron silang para sa sarili nila. Hindi mo kailangan, you don't have to please everybody para lang Yes. Tama. feeling mo rich ka o whatever dahil nandiyan na OFW, dahil may trabaho ka. Hindi ganon yung way of life. Dapat isave mo yung money mo, yung pinaghirapan mo para sa sarili mo. Huwag kang masyadong magtitiwala sa mga nandyan tao nakapaligid sa'yo na puro kung ano na yung sinasabi. Tapos, kahit mismo sa kapatid mo, sa mami mo, sa family, close family mo, wag kang magtitiwala. Yung pera mo, wag mo ipagkatiwala. Yes, tama. Just save it for yourself. Tapos, pag-uwi mo, dali mo yung pera mo. Oo. And Eto sir, kasi 'di ba, kapag alam nila na isa kang OFW, mostly hindi ko naman nila lahat, pero 'di ba kapag sabi nila OFW, ang dami nilang sinasabi kapag yung tipong hindi ka nakakapag-share sa mga ibang kamag-anak mo, ang dami nilang negative na sinasabi sa'yo. Ano yung masasabi mo do'n para sa mga OFW na paano nila i-ha-handle yung mga taong gano'n? Huwag niyo papansin yung mga ganyan, yung mga sinasabi ng tao. Kahit ibuwis mo yung buhay mo sa kanila, kahit ubusin mo yung lakas mo at saka yung katira-tirang huling patak ng dugo mo, may masasabi at masasabi pa rin sa iyo lahat ng tinutulungan mo ngayon. So you don't have to waste all your money and your time and effort for them. Just save Yes. it yourself, kasi kahit ibuwis mo yung buhay mo, hindi mo pa rin mapapasaya yung taong nakapaligid sa'yo. Just say, yan talaga yung buhay. Kahit anong gawin mo sa ibang tao, hindi mo mapapasaya, hindi mo mapiplease. Marami pa rin hindi ka magugustuhan. So, yun talaga yung, yan lang mapapayo ko sa mga OFWs. Huwag kang masyado be humble, stay humble. Kung ano yung saan mula, ay doon ka pa rin. Tapos, yung mga sinasabi ng iba. Di ba? Totoo. Kasi, yan, always remind everybody na hindi mo talaga kailangan i-please lahat. And you are not born to please everybody. I know. Yeah, that's right. I agree. Oo. Oy, shoutout daw kay Sir Melvin Dumogma dyan sa Jeddah KSA. Kilala mo siya, sir? Sir Melvin, I think din siya member din siya ng TBK. I think so, yeah. Hi, shoutout sa'yo. I'm sorry, hindi ko na-inform yung buong TBK page tsaka yung TBK group. Hindi ko na-share yata. Pero, yeah, we'll just post it later. Okay. So, eto na, since na ayoko nang bulat-latin lahat tungkol sa sa pagiging single mo, baka ako na pumasok din, ako na bumulat-lat niyan. So, eto na yung eto na yung itatanong ko sa iyo, sir. Kung may fast talk, meron din tayong fast talk. Eto yung sinasabi ko sa iyo, na surprise ko sa iyo. Yun. Basta sasagutin mo lang siya, may sasabihin lang ako sa iyo. Pipili ka lang doon, okay? Ready ka na? Sagot ko. Oo. Continuous lang. Pas talk lang to. Mabilisang tanong lang to. Okay. Ito na yung question number 1 ko sa'yo. Single or single mom? Go! Kailangan mo sagutin yan. Single or single mom? Single. Okay. In a relationship or forever single ka? In a relationship. In a relationship. Slim or chubby? Chubby. Slim or chubby? Chubby. Chat or calls? Chat. Chat. No calls? Okay. Kinilig siya. Oh. Eto, morena, white or black? Morena, white or black? Morena, white or black? White. White. Okay.
Kiss or hug? Kiss. Kasal or live-in? Kasal o live-in? Live-in. 5. Lights on or lights off? Lights off. Lights off. Password o sahod? Sahod. Password o sahod? Ha? Sahod, syempre. Sahod. Ayaw mo ibigay yung password. Of course. Syempre. Eto, best source o ganon, delicacies? Pinangat. Uy. Pinangat. So, pinangat din sa sorsogon? Hindi so. Wala namang delicacy sa sorsogon. Yeah. Like Albay is, Bicol Express ba, di ba? Pero Bicol din siya eh. So yun. Yun yung pinaka mo. So, if ever uuwi ka ng Pilipinas, uuwi ka ng Bicol, siyempre, saan ka pupunta? Ha? Siyempre, pupuntahan kita. Hindi pa tapos yung tanong. Pupuntahan pupuntahan mo ako. O if ever pupuntahan mo ko, saan tayo pupunta? Wherever I want. Okay. Happiest moment of your life? Yung ma-meet kita. Oh! Hinilig ako dun, ha? Grabe. Happiest moment of your life is to meet Christine. Okay. So, eto pa, isang question na lang. Actually, dalawang question pa siya. If ever magpapakasal ka, saan mo gusto? Hawaii or Sorsogon? Of course, Sorsogon. The best. Sorsogon pa din. Yes. Oo, but the best pa din ng Bicol, no? Siyempre. So, eto, sir. Last hirit ko na talaga to sa'yo. Dugtungan mo lang to, ha? Pag taga Sorsogon, dugtungan mo lang siya. Pag taga Sorsogon, malibog. Lahat ba? 100%. Seryoso ba yan? 100%. Seryoso ba yan? Grabe. Pupos ba yun? Bahala sila. So yun na sir yung question ko sa'yo. Ikaw may hahabol ka pa ba? May gusto ka pang sabihin? May question ako sa'yo. If ever na magmamahal ka ulit, sinong pipiliin mo, yung bago, yung luma? Para kasi sa akin, kung ako tatanungin mo sa ganyan, syempre, why not try the new one? Kasi, syempre, na-experience mo na yung pinagdaanan mo dun sa past. Gusto mo pa bang ulitin siya? So, parang, it's not after experiment, but you have to try para maranasan mo din, di ba? Kasi sabi nga nila, napaka-iksi lang ng buhay para magmukmuk ka, para nag-stay ka sa toxicity. So, why not na itry mo din na maging masaya ka sa iba? Correct. Yun. Alright. Never mind. Okay. Pag-usapan natin yan. Paano kung magsisi yung ex mo? Magsisi yung ex mo. Sorry, mag-apologize. And then, gawin niya lahat. Tapos magbago. Actually, yung apology. Okay. Ikaw lang talaga yung the best at saka ikaw lang yung pinakamamahal niya. Kasi siguro para sa mga taong nasasaktan, no, at some point meron tayong boundaries, 'di ba? Kasi minsan kahit pa ano, wala na bang second chance? Kasi ganito yon Sir D. Kasi kapag nagbigay ka na ng many chances, nagbigay ka na ng ang daming chances, siguro
meron na ding meron ng boundaries eh. Kasi minsan kailangan mo ding itigil na yung kahibangan mo, 'di ba? Parang pagigising ka na din isang araw, parang nagising ka na din. Nagising ka na din sa katotohanan na hindi lahat ng bagay kahit gusto mo ay kailangan mong makuha, kailangan mo pagpatuloy. Minsan may mga bagay na kahit gusto mo, kailangan mo na siyang putulin. Ganon. Ganun. Ganun, as in ganun siya. So, minsan kailangan mong bigyan din ng chance yung sarili mo to be happy. Diba? Ay, ganun. Paano kung sa kabila ng pagbibigay mo ng chance para sa sarili mo to be happy, tapos hindi ka pa rin naging happy? Ayun, yun ang hindi natin masisiguro. So, yun ang yung sinasabi natin na parang minsan kailangan mong sumugal para malaman mo. Yung parang umiyak ka ngayon, iiyak mo siya hanggang ngayon. Malay mo bukas, pagising mo, umiiyak ka pa din. Sana all. Dahil sarot lang. Sarot lang yan. Hindi malay mo, di ba? Mag-iba din yung mundo mo. So, try mo lang siya. And hintayin mo lang yung tamang pagkakataon siguro para sa sarili mo. Kapag ka ready ka na, then try. Kapag meron, di ba? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung swerte natin sa buhay. So, Correct. Last question. Naniniwala ka pa sa destiny? Destiny? Hindi ko alam eh. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Siguro meron naman. Pero, gusto kinakabahan ako. Ikaw, naniniwala ka ba sa destiny? Naniniwala din naman. Pero hindi ko pa alam kung papapit ba sa akin yung destiny ko o makawala pa. Hindi ko alam. Pero naniniwala din naman ako dun. Naniniwala ka sa destiny mo. Tapos sino pala yung kausap mo? Ala. Ayan. Basta, malalaman natin yan. Let's see. O, diba? Yeah, sobrang happy ako na nakausap ka. Actually, it's the first time na nakausap kita. Happy to meet you then. Yeah. Ano po yun? Sobrang masaya ako na nakausap kita. Yes. Thank you so much. Oo, thank you. And, syempre, happy din naman ako kasi na-meet kita and mas masaya pag nag-meet tayo. Yeah. So anyways, Sir Gerald, I'm so happy, Nakakatuwa kasi kahit sobrang busy mo, kahit yung last time hindi tayo natuloy kasi we understand naman na napaka-busy mo. So actually, we are so thankful na pinagbigyan mo din kami as a guest namin. So nakakatuwa siya kasi parang isa kayo sa mga nakakahatak sa amin ng viewers. So maraming salamat sa inyo. Especially si BK, taga Bicol kami group, sa admin, sa followers, sa mga members nyo. Maraming salamat din sa inyo. And especially sa iyo, Sir Gerald, for giving us a chance na makausap ka, makasama ka namin dito sa podcast. So we are happy, we are so proud na sinusuportahan mo din kami, especially ang Love Radio, through your page, and syempre ikaw na din. Yeah. Sobrang proud kami. May nag-comment dito. Nakakatuwa kayo, Miss K. Happy din kami mga nanonood sa inyong dalawa. Nice! So, yan. Salamat si Ate Leia kayo, Biam. Thank you po. Okay. Ay daw. So, yun. Paabot na lang, sir, nagpasasalamat namin. Yeah, sobrang pasalamat ko din dahil nakilala ka namin. Kung hindi dahil sa iyo, sobrang boring pa rin yung page namin. Actually, asahan mo na yung full support namin nasa inyo. Ipopost namin every lahat ng live mo ipopost namin sa TBK from now on. Tapos yung sa group, ipopost din namin sa group lahat ng live mo every time. Yeah. Okay, thank you so much. So much So, ayan, sir,
Yes. Yeah. Continue. So, ano pa, sir? May sasabihin ka pa po? Wala naman. Sabi ko lang na ganda mo. Thank you. Thank you. Parang kailangan ko mag-ano eh. Namumula ba ako? Mag-flash ka na. So, yun. Anyways, nakakatuwa talaga. We are so happy. Especially ako din, syempre, sobrang saya to be with you ngayong hapon. Of course, salamat. Yeah, hindi ko na-expect na makasurvive ako sa ganitong usapan. Pero, yeah, at least nakasurvive ako kahit pa paano. Bolero talaga mga taga-Sorsogon, Oragon, wag masyadong kilig. Oh, shoutout sa mga gabos na makanusya. Gabos na taga Bicol na yeah, nakantabay. Yeah, we'll post it on page in Facebook. But yung link dito, then we'll post on page. Okay po. Thank you so much sir sa sa pagsuporta din sa amin sa Love Radio DJ, syempre sa Love Radio Naga page. And ako din, pinakaabot din namin, lahat kami dito, yung pasasalamat namin sa lahat ng admins ng TBK, especially sa iyo as founder ng TBK. Yes. Kasi, talagang malaki din yung hatak nyo sa amin actually. So, we are so happy na pinagbigyan mo kami kahit medyo alam namin na super busy ka sa work. Actually, last time nga, sabi ko tulog talaga si sir, pagod na pagod. So, okay lang. At least, napagbigyan mo kami. And so happy, nakakatuwa. Hello na lang sa lahat ng mga Sorsogon and especially sa mga members po ng TBK, taga Bicol kami group. Maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you so much. Yeah, Christine Dera. So, yan. Okay. So, actually, sir, ayan, dito na muna magtatapos yung kwentuhan natin. Oo, thank you so much. Kahit na medyo ka sa questions ko. Hindi ko alam kung natutuwa ka ba sa questions ko sa'yo, pero salamat ng bonggong-bongga. Hindi, kahit hindi ako natutuwa, mukha naman natutuwa. Hindi, natutuwa talaga ako. Kasi sobrang happy ko na nakakausap kita, lalong-lalo na makakamit up ako ng napakagandang kagaya mo. Sobrang yung feeling ko, I'm so proud of it na, yeah, nandiyan ako sa show mo. Yeah, well, continue supporting you. Tapos, thank you. Gabos na yaon dyan sa Love Radio, Naga. Yeah. They'll have our support. Ayan, so 100%. Since hindi namin nababasa lahat ng nag-comment, pero shout out po sa inyong lahat sa mga nag-comment po dyan sa amin. Thank you very much po sa panonood ng aming Facebook Live. And thank you so much, sir, kasi hindi na i-share. Pero, and as a promise ni Sir Gerald, ipopost niyo to sa TBK. And for sure, madami pa din yung manonood. Siyempre, nandyan ka eh. Yeah, just think your link, pasend lang ng link, tapos thank you very much. Okay po. So, ayan. Thank you din, sir. So, dito na muna nagtatapos ang ating kwentuhan, kulitan. Ayan na, guys, sa kabisyo si Sir Gerald po ng TBK, siya po ang founder ng taga Bicol kami group from Sorsogon and nasa Hawaii siya ngayon. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir, for joining us sa ating Kabisyo podcast. Maraming salamat. You're welcome. Ayan, so, thank you. Wala na ko ibang sasabihin. Ayan, maraming salamat, sir, for joining sa ating podcast. Thank you. Bye. Bye po. Ayan, sa mga kabisyo natin na nanonood po, maraming salamat sa inyong pakikinig. At patuloy niyo po kaming suportahan ng Love Radio Naga. Of course, i-follow niyo po kami sa aming official Facebook page, Love Radio Naga. Ayan, maraming salamat and thank you din sa mga nanonood sa atin. Happy hapon mga kabisyo. Bye! Bye!